Hello, yes, kabayan. Maraming salamat pala sa mga nag-congrats, sa mga tumulong para makapasa sa exam dito sa driving ng car. Hindi ganun kadali talaga, besh. Hindi ganun kadali dahil you need to spend a lot of money para lang talaga dito sa pagkuha ng exam sa kotse. Pero kung ikaw, marunong ka naman na mag-drive at confident ka na sa sarili mo, may mga experience ka na, so hindi mo naman kailangan na magpa-enroll sa driving school, sa mga private na school na ginawa ko. Kung alam mo sa sarili mo, ito kasi, tinanong ko din to sa instructor ko kasi doon kasi sa, kumbaga doon sa Department of Motor Vehicle, okay? Doon sa pagkuhaan na natin ng license, so kumbaga sa atin parang LTO, 'di ba? Doon kasi meron din sila. Doon ka mag actual exam pero hindi ka nga lang makapag-practice. Yun nga yung disadvantage doon. Pero pwede ka magtanong kung pwede ka makapag-practice, kung pwede mo gamitin yung sasakyan mo. Hindi ko alam kung maluwag na sila. So yun yung disadvantage doon. Hindi ka makapag-practice sa mismong actual exam or place ng pagdadrivean mo. O tapos yun nga, hindi rin siya friendly ang mga tao doon, tas lagi kang minamadali. Yun lang naman ang disadvantage doon. Unlike dito sa mismong driving school, so tuturuan ka ng mga technique, tapos tuturuan ka nila kung ano yung dapat mong tandaan, mga landmark. So meron silang sasabihin, kumbaga wala pa lang yung exam mo, sasabihin na sa'yo na dito ka mag-exam sa number 1. So doon sa mismong actual so kailangan mo lang ipasa yun. At saka, syempre, alam mo na, gamay mo na yung dapat mong galawan doon. Kasi, nakapag-practice ka everyday. In a month yun So, 1 month ka magpa-practice doon everyday. Weekdays lang naman sila meron. Yun lang ang maganda doon. Tapos, after kasi sa actual exam, so, pupunta din tayo sa road test. Yun yung, meron ding practice doon. Hindi naman siya everyday, pero may time na lalabas kayo sa labas. Yun yung road test kasi para makabisado mo din yung dapat mong gawin at tatandaan kasi yun yung pinaka-last na exam. Yung road test, dadalhin ka sa labas. And yun nga, alam nyo ba na hindi ako nakapasa. Simple lang talaga yung failed ko na hindi ako nakapasa sa road test. Alam mo ba? Hindi lang ako lumingon. So every time, 'di ba, ikaw yung pinakauna doon sa di ba, stoplight, ikaw yung pinakauna. So yun ang mali ko na dapat pala ay mag-check ka muna. Specific, kailangan talaga idiin yung paglingon ng left and right. So yun yung hindi ko masyado nagawa at slight lang yung pagganon ko. So kailangan pala talaga ganun. Pag ikaw yung pinakauna doon sa stoplight. Ayan, yun yung talagang mali ko. Yun lang mali ko, pero 32 points po yun. Sa road test kasi, 70 points. Pasado ka na pataas. 70 points. Pero dun sa actual naman, sa loob, 80 points. Then, dun naman sa sa written, hindi ko alam kung 80 or 86 points pataas. So, yun, hindi ako sure. Basta mga ganon din, 80, mga ganon. So, yung written exam ko naman, 90 yung aking score. Hindi na importante sa akin kung anong score, kung ilang score yung na-achieve ko. Basta importante nakapasa ka. Importante sa akin yung makapasa ka lang kasi yung pinaka-importante naman yung nasa labas yung mismong mo lang sa kalsada na. Yun naman talaga ang talagang totoong training Na excited ako na lumabas na para makapag-practice at maraming experience habang andito pa yung asawa ko sa Taiwan. Kasi pupunta na nga siya, magiging overseas Taiwan worker. LDR na talaga kami nito, Besh. So, yun yung bagong work niya kasi. So, pupunta na siya doon sa ibang bansa. Ako na mag-hands-on lahat sa aking mga anakis. So, wala akong choice. At grabe talaga, ang ganda ng timing ng Lord. Matagal nang pinaplano ng asawa ko na mag-work talaga sa ibang bansa. Pero, wala sa plano namin na kailan. Kumbaga, ang dami niyang in-applyan. Basta nag-a-apply siya kasi
para mag-elevate nga at syempre yung sources of income natin, 'di ba? Tumaas kasi mga bata, tumataas din yung mga bayarin. So ako naman, tamang-tama, alam mo 'yon, hindi maganda yung status ko sa dumpling company, dumplings, no, sa factory. Talaga, parang hindi naman ako iniinitan ng director namin, pero alam mo sa sarili mo, ako kasi parang meron akong mental health yung issue na ang bilis ko masaktan, ang bilis kong gumaga sensitive ako, tapos basta iba kasi yung parang ang bilis kong basta yun emotional breakdown, parang gano'n na nanginginig ako sa work kapag pinapahiya ako, tapos parang ganun, hindi ako sanay. Ang tagal ko kasi hindi nag-work. So parang hindi na siya healthy para sa akin, kaya umalis ako sa work. Yun lang naman talaga. Tapos lumalayo ako kapag alam kong toxic ang environment ko at hindi healthy. Kasi ako kasi naapektuhan ako lagi akong umiiyak. Tapos yung alam mo yon, yung emosyon mo, pati yung isip mo, hindi na siya wala ng peace. Ganon. Kaya ako umalis talaga. And naman, at timing din, open yun nga sa driving school. Matagal ko na talagang pinaplano yon. So kailangan kasi everyday makapag-practice ka. Tamang-tama yun, nag-schooling din ako. Kaya ang ganda ng timing ng Lord. Kaya sabi ko, grabe talaga si Lord kapag siya ang magplano, no? Na yun, okay na ako sa pagdra-drive ko. Magpa-practice na lang ako ng ilang beses habang nandito po yung asawa ko. Tapos at least yun, hindi na ako takot na mag-drive. Naman, pag sa kalsada naman, gamay ko na yung Taiwan for 13 years sa pagdadrive ng motor. At nakapag-try na rin ako ng, alam mo yun, malayo ang pagdadrive. Kaya naman, yung confident ko talaga for how many years na naman na siya. Na-ignite na, o kumbaga ando naman na yung willingness ko talaga. Kaya talaga kailangan mo lang buuin ang loob mo. Syempre may takot ka, hindi ganun kadali na mag-drive. Pero ang iisipin mo kasi, sino ang tutulong sa'yo kapag naulan? Yung mga anak ko nagreklamo na, 3 silang nakasakay na nakamotor. Yung panganay ko sasabihin na niya, uy, maglakad na lang ako, Mi, kasi delikado na, baka masimplang, baka ang sakit dito maano dito kapag alam mo yon, mabigat yung mga karga mo ba. So kaya sabi ng mga anak ko, kailan ka ba mag-drive ng kotse? Kasi para next time kotse ka na lang, ganun. Siyempre, lagi ako nakaasa sa asawa ko. Kaya, doon na buo yung loob ko. Tapos, pati nung nagkasakit din yung asawa ko, kailangan pa namin tawagan yung biyanan ko, yung papa niya, para lang ipag-drive kami. Or, kasi meron kaming business nga sa So, kailangan naming i-deliver or kunin, ganun. Yun, hindi ako marunong mag-drive. So, yun nga. Kaya doon ako, mas lalo lumakas pa ang loob ko. Nung nagkasakit yung asawa ko, hindi niya kaya mag-drive kasi nahihilo siya. Bawal kasi siyang pinagdadrive ng doktor kasi may problema siya noon sa tiyan sa tiyan. Kasi nadali ng bunso ko ngayon tiyan niya. Kaya yun, mas lalo talagang nag-ano talaga yung loob ko na, kailangan ko na talagang, I need to face my fear. 'Di ba? Kasi ang lagi kong iniisip, maliit ako, alam mo yun, okay lang naman sa akin, mag-taxi na lang, ganun lagi ang iniisip ko. Kaya lang, may mga instances talaga sa pamilya natin, hindi natin kontrolado. So, dapat ikaw talaga, marunong ka din, asawa. Kaya, sabi ko, Lord, meron naman akong lakas ng loob, pero sa'yo ko na lang talaga iasa yung mga takot ko. Na hindi naman ako kaskasera din mag-drive Pag wala akong kalaban sa left and right, doon lang naman ako bumibilis. Kaya glory to God sa lahat talaga ng plano niya. At nawa may natutunan kayo sa aking short sharing talaga na umabot ng ilang minutes, no? Kaya yun lang po yun, na sana nabigyan ko kayo ng encouragement na kung ano yung gusto mong gawin, go for it. Walang imposible sa Lord. Basta alam mo yung buo ang loob mo at kaya mo naman, di ba? Kaya that's all for today. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye.
I need the sunglasses. Sunglasses.